Ilang taon na ang nakalipas, isang zombie outbreak ang tumama sa North America, na kumalat sa buong kontinente. Hindi nagtagal, umabot ang impeksyon sa iba pang bahagi ng mundo, at sa maikling panahon, nasakop ng zombie apocalypse ang buong planeta. Gayunpaman, may ilang tao pa ring nakaligtas sa kaguluhan at bumuo ng maliliit na resistance group sa iba't ibang panig ng mundo. Sa isa sa mga ito na matatagpuan sa Pittsburgh, nakatira si Riley Denbo, isang designer na tumulong sa paggawa ng war machine na tinatawag na Dead Reckoning. Ang napakalaking binagong tangke na ito ang tanging ligtas na paraan ng transportasyon na kayang tumawid sa mga lugar na puno ng zombie. Sa isa pang araw ng patrol, pumunta si Riley at ang bagong recruit na si Mike upang check ang mga undead sa paligid ng lungsod nang mapansin nila ang kakaibang kilos ng mga ito. Hindi lamang sila mas matalino, kundi sumusunod din sila sa isang leader, ang zombie na nakauniforme ng gas station attendant na kilala bilang Big Daddy. Ipinasa ni Riley ang impormasyong ito kay Cholo, ang second in command, na naghahanda ng team para sa isa pang raid sa lungsod. Naghintay ang grupo hanggang sa gabi dahil maaari na nilang pakawalan ang mga fireworks sa langit na makakadistract sa mga zombie. Nang handa na ang lahat, umabanti sila patungo sa lungsod gamit ang kanilang mga motorsiklo, kotse, at ang Dead Reckoning, pinaputukan ang mga undead na humaharang sa kanilang daraanan. Sa wakas, nakarating sila sa city center at naghiwa-hiwalay upang mangolekta ng supplies mula sa mga palengke, fast food restaurants, at mga parmasya. Si Riley at ang kanyang partner na si Charlie ang naatasan sa medisina, ngunit agad nilang napansin na tumigil na ang fireworks. Kinontak ni Riley ang pilot na si Pretty Boy na nagbabala sa kanya na may sira ang Fireworks launcher. Dahil dito, hindi magtatagal ay dadagsa ang mga zombie, kaya't iniutos ng leader na agad bumalik ang buong team. Gayunpaman, sina Cholo, Mike at Foxy ay nagpasya munang dumaan sa liquor store dahil maaari nilang ibenta ang mga paninda sa mataas na halaga sa shelter. Nagmadali silang kunin ang lahat ng stock, ngunit nang tumingin si Cholo sa freezer, biglang lumitaw ang isang zombie at itinumba siya sa sahig. Si Mike at si Foxy ay nagtangkang tutukan ang undead, ngunit si Cholo ang nakatapos nito. Gamit ang harpoon gun, tinamaan niya ang zombie sa ulo. Sa kabutihang palad, hindi nakagat si Cholo. At dahil wala ng oras, inutusan niya ang grupo na kolektahin ang natitirang paninda. Paalis na ang tatlo, ngunit nang subukan ni Mike na pulutin ang isang bote mula sa sahig, biglang lumitaw ang isang zombie police officer at nilamon ang kanyang kamay. Kaagad dumating si Riley at nang makita ang undead na papalapit, pinaputukan niya ito ng eksakto sa ulo. Sa kasamaang palad, alam ni Mike na malapit na siyang maging zombie, at upang pigilan ito, kinuha niya ang kanyang baril at tinapos ang lahat. Matapos ang hindi inaasahang pagkawala, ipinadala ni Riley ang grupo pabalik sa kanilang tirahan bago pa dumami ang undead. Sumunod ang grupo, ngunit sa daan, nagawa ni Big Daddy na agawin ang isang baril mula sa isa sa mga bikers at dinala ito sa kanyang lungga kasama ng iba pang mga zombie. Pagsapit ng umaga, ibinaba ni Riley ang mga supplies, ngunit agad niyang hinarap si Cholo dahil siya ang responsable sa pagkawala ng buhay ni Mike, lahat para lamang sa alak. Sumagot ang lalaki na ginawa niya iyon dahil sawa na siyang ilagay ang kanyang buhay sa panganib sa pagkolekta ng supplies at nais niyang mamuhay tulad ng mayayaman at makapangyarihan sa Fiddler's Green. Umaasa siyang sa bagong panindang ito, matatapos na ang kanyang mga araw ng matinding trabaho. Ngunit alam ni Riley na hindi siya tatanggapin ng mga mayayaman sa kanilang teritoryo. Matapos ang kanilang pagtatalo, nagtungo ang dalawa sa lungsod na sumusunod sa modelo na kahawig ng mga lumang feudal estates. Ang lugar ay pinamumunuan ni Paul Kaufman, isang makapangyarihang tao na hinati ang mga nakaligtas sa dalawang grupo. Ang isa ay pilit na nabubuhay gamit ang kakaunting resources habang ang kabila naman ay nagtatamasa ng mga luho. Nais maging bahagi nito si Cholo at nagtungo siya sa Fiddler's Green upang ihatid ang alak kay Kaufman. Pagdating niya, sinabi ng butler na wala roon si Paul at sagot ni Cholo ay babalik na lang siya sa ibang oras. Ngunit bigla niyang narinig ang kakaibang ingay mula sa isa pang apartment. Sinipa niya ang pinto at nakita ang isang matandang lalaki sa loob ng silid na katatapos lamang tapusin ang lahat. Lumabas ang asawa nito na takot at sinubukan ng anak ng mag-asawa na alisin ang kanyang ama. Ngunit binalaan sila ni Cholo na malapit nang maging zombie ang matanda. Gaya ng kanyang kinatatakutan, bumukas ang mga mata ng lalaki at bumigay ang lubod sa bigat ng kanyang katawan. Agad nitong inatake ang binata at pagkatapos ay sumugod sa kanyang asawa.
ngunit nailigtas ni Cholo ang babae sa pamamagitan ng pagtama sa ulo ng zombie. Samantala, pumunta sina Riley at Charlie sa garahe upang kunin ang kotse na binili nila mula sa dealer na kilala bilang Chihuahua. Ngunit pagdating nila, natuklasan nilang ninakaw na ang sasakyan, at dahil naniniwala si Riley na niloko sila ni Chihuahua, nagtungo siya sa club nito upang harapin siya. Sa lugar na iyon, ginagamit ang mga zombie upang aliwin ang mga bisita, pinapakuha ng litrato, at pinaglalaro pa sa arena. Pagdating ni Riley, hinarap niya si Chihuahua at tinanong kung nasaan ang kanyang kotse. Sinubukan ng lalaki na takpan ang katotohanan, sinasabi na dinala niya ito para sa pagkukumpuni, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Riley at inutusan siyang ibalik ang kotse ngayong araw. Matapos ayusin ang usapan, paalis na sana si Riley nang mapansin niyang may bagong zombie bet na inilagay sa arena. Sa pagkakataong ito, isang batang babae na empleyado ng club ang inilagay ng mga organizer, na pilit na lumalaban sa undead at umiiwas na makagat. Nagalit si Riley sa ganitong asal at walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang mga armas at pinaputukan ang mga zombie. Nagsimula ang kaguluhan at sinubukan ni Chihuahua na samantalahin ang pagkakataon upang alisin si Riley. Sa kabutihang palad, itinulak siya ng dalaga sa arena, nailigtas ang kanyang buhay, ngunit siya ay nasugatan sa braso. Nakita ni Charlie ang lahat at gamit ang kanyang shotgun, hinintay ang tamang sandali at pinaputukan si Chihuahua, tinamaan siya sa ulo. Matapos ang sagupaan, dinala ang lahat sa kulungan at ang dalagang nagpakilala bilang si Slack ay nagpasalamat kina Riley at Charlie sa pagliligtas ng kanyang buhay. Natanto ni Cholo ang kanyang balak at pagdating nila sa hagdan, itinumba niya ang gwardya at kinuha ang kanyang armas. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Cholo sa kanyang grupo na nagbago na ang plano at aalis na sila sa lungsod, dala ang Dead Reckoning. Pagdating nila sa military base, humingi siya ng pahintulot sa commander upang kunin ang sasakyan, ngunit hiningi ng lalaki ang authorization document. Nagkunwari si Cholo na kukunin ito, ngunit handa na sanang bunutin ang kanyang baril nang bigla siyang makarinig ng putok mula sa malayo. Sinabi ng commander na ang kanyang mga tauhan lamang iyon na nagsasanay sa pagbaril, dalawa sa kanila ang nagpapaputok sa isang inflatable zombie dummy. Patuloy na nagsasanay ang sundalo ng makarinig siya ng ingay malapit at sinabihan ang kanyang kasama na tumahimik. Sagot ng lalaki ay wala siyang ginawa at itinuro ang spotlight sa bukid, ngunit laking gulat niya nang makita si Big Daddy na mabilis na lumapit sa kanya. Ilang sandali lang, tumunog ang alarma at nagbabala ang mga sundalo na may mga zombie sa harap ng gate. Agad na nagmadali ang mga snipers upang kunin ang kanilang mga armas at pinaputukan ang mga mananakop, ngunit nagsimulang magsiksikan ang mga zombie sa harap ng bakod hanggang sa tuluyan nila itong nabasag. Nang maging malinis ang daan, sumugod ang mga zombie patungo sa lungsod at agad nilang nilamon ang mga gwardya. Sinamantala ni Cholo ang pagkakataon at tinawag ang kanyang grupo upang tumakas, dala ang Dead Reckoning. Pagkalayo nila, hinantakan ni Cholo si Kaufman at sinabing nagbago na ang kanyang plano at hindi na siya mananatili sa Fiddler's Green. Ngayon ay humihingi siya ng $5 milyong na dapat dalhin sa pamamagitan ng bangka patungo sa port ng lungsod. Kung hindi ito gagawin ni Kaufman, mawawala sa kanya ang pinakamahalagang sandata, ang Dead Reckoning, at binigyan siya hanggang hating gabi upang magpasya. Matapos ang tawag, inutusan ni Kaufman ang kanyang mga tauhan na tawagin si Riley dahil kakailanganin niya ang tulong nito upang mabawi ang tangke na siya mismo ang gumawa. Ilang minuto lang, dinala si Riley sa harap ni Kaufman na nag-alok ng gantimpala kapalit ng pag-aalis kay Cholo at pagbawi sa Dead Reckoning. Tinanggap ni Riley ang alok, ngunit kapalit nito ay hiningi niya ang kotse na ninakaw sa kanya, pati na rin ang bala upang makapaglakbay siya patungong Canada kasama sina Charlie at Slack. Tinanggap ni Kaufman ang kasunduan, ngunit may kondisyon na hanggang hating gabi lamang si Riley upang ibalik ang tangke, kung hindi ay hindi siya babayaran. Matapos maisara ang kasunduan, dinala si Riley sa armory kung saan nakilala niya sina Charlie at Slack na voluntaryong sumama sa misyon. Bukod sa pagkolekta ng mga armas at kagamitan, ipinakilala rin sa kanila ang 3 mandirigma na ipinadala ni Kaufman. Nabuo na ang grupo at agad silang nagtungo upang maghanap ng sasakyan, ngunit natagpuan nilang wasak na ang military base. Napagtanto ni Riley na gawa ito ng mga zombie na papalapit na ng papalapit sa lungsod. Naniniwala si Manoli na protektado ang lugar dahil sa ilog na nakapaligid dito, ngunit pinaghihinalaan ni Riley na dahil mas matalino na ang mga undead, makakahanap sila ng paraan upang makatawid. Sa anumang kaso, kailangan nilang mabawi ang Dead Reckoning sa lalong madaling panahon, kaya't nagtungo sina Riley at Manoli sa warehouse upang maghanap ng karagdagang bala. Samantala, naghihintay si Slack kina Motown at Pillsbury na paandarin ang pickup truck gamit ang hot wire.
Sa mga oras na iyon, inihahanda ni Charlie ang kanyang armas at tinanong siya ni Slack kung ano ang nangyari sa kanyang mukha. Ipinaliwanag niya na minsan siyang natrap sa isang sunog at nasira ang bahagi ng kanyang mukha, ngunit iniligtas siya ni Riley at mula noon ay nagpasya siyang protektahan ito gamit ang kanyang husay sa armas. Bigla na lang itinuro ni Charlie ang kanyang baril kay Slack na nagduda at ginawa rin ang parehong bagay. Sa huli, pinaputok ng lalaki ang kanyang baril, ngunit sa halip na tamaan si Slack, tinamaan niya ang ulo ng isang zombie na muntik nang kumagat sa dalaga. Samantala, sa warehouse, natagpuan ni na Riley at Manolete ang mga bala, ngunit napapalibutan ito ng grupo ng mga zombie na abala sa pagkain ng kanilang biktima. Agad silang kumilos at pinaputukan ang mga ito ng eksakto, pagkatapos ay kinuha ang lahat ng kinakailangang bala. Nang handa na ang lahat, sumakay sila sa truck at handa nang umalis nang biglang maramdaman ni Manolete ang isang kamay na humahawak sa kanyang braso. Nakita niya ang isang zombie na tila walang ulo, ngunit sa katotohanan, nakatago lamang ang ulo nito sa likod. Itinulak ng undead ang kanyang ulo pasulong at nakagat ang braso ni Manolete. Agad na pinaputukan ni Riley ang nilalang at tinapos ito, ngunit alam ng lahat na nakatakda na ang kapalaran ni Manolete. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, tinanong ni Slack kung gaano katagal bago maging zombie ang isang tao, at sagot ni Riley ay mas mababa sa isang oras. Upang maiwasan ang anumang panganib, agad na kinuha ni Slack ang kanyang baril at binaril si Manoli bago pa nito mailagay sa peligro ang buong grupo. Matapos ang pagkawala na iyon, nagpatuloy sila sa paghahanap ng Dead Reckoning at natuntun ito ni Riley gamit ang tracker. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, pinahinto niya ang sasakyan at ipinaalam kina Motown at Pillsbury na wala siyang balak ibalik ang tangke kay Kaufman. Malinaw niyang sinabi na kukunin niya ang kotse ni Cholo at tatakas gamit iyon, kaya kung may hindi sang-ayon ay maaari nang bumaba sa sasakyan. Ngunit binigyang diin niya na dumarami na ang mga zombie sa kagubatan at mas mabuting magpasya agad bago pa dumating ang mas marami. Dahil kakaunti ang pagpipilian, pumayag ang grupo at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa paghahanap ng Dead Reckoning. Ang napakalaking tangke ay patuloy na lumalayo mula sa lungsod hanggang sa magpasya si Cholo na huminto at inutusan si Mouse, isa sa kanyang mga tauhan, na maghintay sa port ng lungsod. Naniniwala siyang tutuparin ni Kaufman ang kasunduan at ipapadala ang pera sa pamamagitan ng bangka bago maghating gabi. Sumang-ayon si Mouse at nagtago sa isang lumang barong-barong sa tabi ng ilog kasama ang kanyang baril. Lumipas ang ilang minuto nang walang senyales ng bangka mula sa lungsod at na-distract si Mouse sa pakikinig ng musika sa kanyang headphones. Bigla niyang narinig ang katok sa labas ng barong-barong at gamit ang kanyang skateboard ay nagtungo siya upang tingnan kung sino iyon. Mula sa bintana, nakita niya ang anino ng isang zombie na dumadaan malapit at nang hindi nagdalawang isip, pinaputukan niya ang nilalang. Ang problema, dahil sa ingay ay nakatawag siya ng mas maraming undead at sa loob lamang ng ilang segundo ay napalibutan si Mouse ng mga zombie na agad siyang nilamon. Pagkatapos nito, nagtipon ang grupo sa labas kung saan nakita nila ang isang malaking lawa na nakapaligid sa lungsod. Sa una, natakot silang tumawid, ngunit si Big Daddy ang unang nagpasya na tumalon at bumagsak sa gitna ng tubig. Akala ng lahat ay lumubog siya. Ngunit dahil hindi nalunod ang mga zombie, nagsimulang tumawid si Big Daddy sa ilog hanggang sa marating ang mababaw na bahagi. Ginawa rin ito ng iba pang mga zombie at hindi nagtagal ay nakarating sila sa lungsod, lubos na gutom at handang umatake. Malayo sa kinaroroonan, hindi na nakatanggap ng balita si Cholo mula kay Mouse at naniwala siyang hindi tinupad ni Kaufman ang kanyang pangako. Kaya inutusan niya ang kanyang mga kasama na ihanda ang mga kanya ng Dead Reckoning, dahil kung hindi niya matatanggap ang pera bago maghating gabi, ilulunsad niya ang mga missile laban sa Fiddler's Green. Natuntun na ni Riley ang tangke at sinabi sa grupo na maghintay sa truck habang siya ay makikipag-usap kay Cholo. Pagkaalis niya, hiniling ni Slack kay Charlie na samahan si Riley dahil baka kailanganin nito ng tulong. Pumayag si Charlie at sumama. Ilang sandali lang, ginamit ni Pillsbury ang kanyang baril at tinambos si Motown gamit ang butt ng kanyang armas. Matapos malutas ang problemang iyon, umalis sina Pillsbury at Slack sakay ng kotse at pinanood sina Riley at Charlie na papalapit sa tangke. Nang makita ang kanyang dating kasamahan, inutusan ni Cholo na ihinto ang sasakyan at nakipag-usap kay Riley, na nagsabi na natagpuan niya ang Dead Reckoning gamit ang tracker. Nagulat si Cholo sa talino ng kanyang dating kaibigan at inutusan siyang pumasok sa tangke, ngunit agad din siyang tinutukan ng baril. Pinaghinalaan ng lalaki na galing si Riley sa utos ni Kaufman, at kinumpirma ito ni Riley, ngunit sinabi niyang may iba siyang plano. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumampas na sa hating gabi ang orasan, kaya't nagpasya si Cholo na paputukin ang mga missile laban kay Kaufman. Binalaan siya ni Riley na kung gagawin niya iyon,
Pati ang kanyang mga kaibigan sa lungsod ay masasawi sa pagsabog, ngunit hindi na nais ni Cholo na muling makatakas ang leader. Inactivate niya ang mekanismo ng kanyan, ngunit may nakahandang plano si Riley at agad niyang na-deactivate ang mga missile gamit ang remote mechanism. Agad na napagtanto ni Cholo ang ginawa at inutusan siyang i-reactivate ang mga kanyan, ngunit tumanggi si Riley. Sa malapit, nagising si Motown sa truck at galit na galit sa pagtataksil ni Pillsbury. Kinuha niya ang baril at nagtungo upang habulin ang traidor. Dumating siya eksakto nang simulan ni Cholo ang pag-atake kay Riley, kaya pinaputukan niya ang dalawa. Sa kasamaang palad, isang zombie ang lumapit mula sa likuran at sinunggaban siya, kinagat ang kanyang mukha. Nakita ni Slack ang lahat at gamit ang kanyang armas, tinapos niya ang undead at binaril si Motown bago pa ito tuluyang mag-transform. Sa isang construction site, nakakita si Big Daddy ng jackhammer at kinuha ito para gamitin sa kanyang susunod na target, ang malaking gusali na maliwanag na nakikita sa unahan, ang Fiddler's Green. Gayunpaman, nang simulan niyang ikarga ang jackhammer, natanggal ang plug at tumigil ito sa paggana. Sa kabila nito, kinuha pa rin niya ang kasangkapan at nagpatuloy kasama ang iba pang mga zombie patungo sa city center. Samantala, nagpatuloy sina Cholo at Foxy sa kanilang paglalakbay palabas nang marinig nila ang tunog ng isang zombie na papalapit. Agad na tinutukan ni Cholo ang kanyang armas at pinaputukan ng harpon ang ulo ng undead, ngunit biglang lumitaw ang isa pang zombie sa kanyang tabi at nakagat ang kanyang kamay. Galit na galit, tinamaan ni Cholo ang nilalang sa ulo gamit ang kanyang armas, ngunit wala na itong saysay dahil malapit na siyang maging isa sa kanila. Nalungkot si Foxy sa kapalaran ng kanyang kaibigan at tinanong kung nais ba nitong magkaroon ng marangal na wakas bago tuluyang maging undead. Ngunit may ibang plano si Cholo at pinaalis niya si Foxy habang siya naman ay pupunta sa lungsod upang gawin ang kanyang huling misyon. Nagpatuloy sina Riley at ang iba pa gamit ang Dead Reckoning, ngunit kailangan pa nilang tumawid sa ilog upang makarating sa lungsod. Ang tanging daan ay sa isang tulay na nakaharang. Pagdating nila roon, inutusan ni Riley ang grupo na magkulong sa loob ng tangke at siya ay nagtungo sa control room. Sa loob, hinela niya ang lever at nagsimulang bumaba ang tulay, nagbukas ng daan patungo sa lungsod. Ngunit bago pa siya makaalis sa silid, isang zombie ang lumitaw mula sa likuran at sinubukang atakihin siya. Tinawag niya ang grupo para sa tulong, ngunit abala sina Slack at ang iba pa sa isa pang grupo ng mga zombie na nagsimulang palibutan ang Dead Reckoning. Malapit nang makagat si Riley nang makita niya ang isa sa mga mekanismo na bumababa sa gilid ng tulay. Agad niyang ipinuwesto ang zombie laban sa mekanismo, na sa loob lamang ng ilang segundo ay tuluyang nagtanggal ng ulo ng nilalang. Sa wakas, malinis na ang tulay, ngunit napapalibutan pa rin ng horde ng mga zombie ang Dead Reckoning. Nang makita si Riley sa labas, inutusan ni Slack ang iba na buksan ang pinto sa itaas upang makapasok siya sa bubong. Umakyat si Riley sa harapan at sinubukan siyang hilahin pababa ng ilang zombie, ngunit pinaandar ni Pretty Boy ang tangke at dinaanan silang lahat. Pagdating niya sa bubong, tinanggal ni Riley ang missile lock upang magamit na ang mga ito. Hindi niya alam na isa sa mga undead ay nakahawak na sa likuran ng tangke. Ang grupo ay mabilis na nagtungo sa lungsod na tuluyan ng nilusob ng mga zombie, mula sa mahihirap na lugar hanggang sa Fiddler's Green. Sa marangyang gusali, nagawa ni na Big Daddy at ng kanyang hukbo na sirain ang mga glass doors at salakayin ang lugar, nag-iiwan ng bakas ng dugo sa bawat sulok. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Kaufman na tumakas kasama ang kanyang butler patungo sa garahe. Sa daan, nakasalubong niya si Big Daddy at pinaputukan ito, ngunit nakaligtas ang zombie at nagsimulang habulin siya. Tumakbo si Kaufman papunta sa garahe at inutusan ang butler na buksan ang gate, ngunit nang makita ang zombie na papalapit, nagpa siya ang butler na tumakas. Nagkulong si Kaufman sa loob ng kotse at sinubukan ni Big Daddy na buksan ang mga pinto ngunit hindi nagtagumpay. Nakakita siya ng fuel tank malapit at gamit ang hose, ibinuhos niya ang gasolina sa loob ng kotse sa pamamagitan ng windshield. Pagkatapos, umalis ang zombie at sinamantala ni Kaufman ang pagkakataon upang tumakas, ngunit nakasalubong niya ang isa pang undead. Pinaputukan niya ito hanggang bumagsak sa lupa. Worry na talo na. Pagkatapos, iniabot ng nilalang ang susi upang makabalik si Kaufman sa kotse, ngunit bigla itong bumangon muli at nagpakilalang si Cholo, na ginamit ang kanyang huling lakas upang maghiganti sa kanyang boss. Sinubukan siyang lumunin ng zombie, ngunit ilang segundo lang, bumalik si Big Daddy na may hawak na brazier at itinapon ito sa gasolina. Mabilis na kumalat ang apoy sa kotse, nagdulot ng malaking pagsabog na tumapos sa buhay ni Cholo at Kaufman. Sa malayo, ang ilang nakaligtas ay nagtangkang tumakas ngunit napunta sa lugar na nakaharang ng electric fences.
Hindi nagtagal, dumating ang mas maraming zombie, ngunit inutusan ni Riley ang grupo na magpakawala ng Furry Works upang ma-distract sila. Gumana ang plano sa ilang sandali, ngunit mas matalino na ang mga zombie at agad na binaliwala ang mga ilaw, tinutugis ang kanilang biktima. Ilang minuto lang, dumating ang Dead Reckoning sa lugar at tumambad ang kaguluhan, kung saan nilamon na ng mga zombie ang mga nakaligtas sa paligid ng electric fence. Naisip ni Riley na wala ng saysay, kaya inutusan ang grupo na paputukan ng missiles ang mga zombie at winasak ang lahat ng nasa paligid. Ngunit agad ding lumitaw ang mas maraming nakaligtas na pinamumunuan ni Mulligan, na nakatakas mula sa hukbo ng undead. Sa wakas, nakontrol ang sitwasyon at tuluyan nang nawala si Kaufman, nagbigay ng pagkakataon sa mga residente na bumuo ng mas maayos na lungsod para sa lahat. Inimbitahan ni Mulligan si Riley na tumulong sa kanya, ngunit determinado si Riley na sundin ang kanyang plano na magtungo sa Canada kasama ang kanyang mga kasamahan. Nais ni Mulligan na magtagumpay siya. Habang naghahanda ang grupo ng kanilang kagamitan, biglang tumalon ang isang zombie mula sa kisame at bumagsak kay Anchor. Tumakbo si Riley upang tingnan ang nangyari, ngunit nadatnan niya si Pillsbury na agad na pinaputukan ang undead at itinapon ang katawan nito sa lupa. Ngayon ay maaari na silang magpatuloy sa kanilang paglalakbay patungong Hilaga, ngunit bago umalis, nakita ni Riley si Big Daddy na pinamumunuan ang kanyang mga zombie palayo sa lungsod. Iminungkahi ni Slack na tapusin na sila, ngunit tumanggi si Riley, na pagtanto niyang ang mga undead ay naghahanap lamang ng bagong tahanan tulad nila. Ang digmaan sa pagitan ng tao at zombie ay tapos na sa ngayon, at si Riley kasama ang kanyang mga kaibigan ay naglakbay gamit ang Dead Reckoning, umaasang makahanap ng bagong tahanan. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Iwan mo sa comment sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Ivan Pacanan, Dark Nero, Alian Serrero, Aldrin Maymay from Capiz, Dennis Cano, J.N. Garcia from Bocaue, Bulacan, Juno Albino from Zamboanga City, June Suela from Bataan, Lenibel Coronel from Cavite, Naidan de la Cruz from Quezon City, at Reyna May Dabalos from Taguig City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.